masusubukan po ang leadership ng upper and lower chamber o tinatawag nating mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ay Kongreso at Senado tungkol sa isyu ng impeachment. Matapos nga po magsalita ang Pangulo na sa kanyang opinion, hindi daw kailangan ng impeachment. Sayang lang daw ang oras. Pero kaya ko nasasabi yan kasi may mga grupo po na gustong ituloy ang impeachment. Inihahanda na daw nila ang mga dokumento, lalo na po yung Makabayan Bloc o yung mga marginalized sector. Gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. Dahil sa kanilang paniniwalang betrayal of public trust, yung usapin tungkol sa pera ng Office of the Vice President at yung kanyang pagbabanta at iniutos laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Kaya ko sinasabing nakataya. Kasi pagka hindi umusad or hinarang o ano man ang mangyari sa ipapile na impeachment, nakataya dyan po ang Speaker. Kasi sa Speaker, sa Kongreso, una yan eh. Pag may nag-file na ng impeachment, i-sponsor ng congressman, dadalhin sa Committee on Rules, tatalaka, i-refer yan sa Committee on Justice, maghihiring. Alamin kung may probable cause sa mga basihan o naaayon sa proseso. At kung yan po ay na-politika or technical para ma-reject ang impeachment, mabaliwala ang impeachment, ang epekto nito ay sa leadership ng Kongreso. Baka sa halip na si Sara ang ma-impeach, baka ang mawala ay si Speaker Romualdez bilang Speaker. Kasi ako naniniwala, mayroong mga congressman at marami ng congressman nagsalita na impeachable offense ang mga sinasabi ng kampo ng pangalawang Pangulo at mismong si Sara Duterte. Marami ng congressman, hindi ko na iisa-isahin. Marami ng congressman nagsabi na yan ay pasok sa impeachment ang mga sinasabi. Lalo na nga yung pagmumura at pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Tapos ngayon, pag may nag-file ng impeachment, i-reject nila o ibabaliwala nila dahil ang sabi ng Pangulo at opinion ng Pangulo, hindi kailangan ito. Masisira yung House of the People, House of Representatives, pag sila ay naging sunod-sunuran sa Malacanang. Kaya yan ang basya kung bakit ko sinasabi, nakataya ang leadership ni Speaker. Kasi ano man po ang mangyari sa impeachment, ang Speaker may kinalaman dyan. Kasi pag ginusto ng Speaker na impeach, tuloy-tuloy yan. Pag ayaw niya, haharangin talaga yan. Mapipigilan yan. Magagalit ang mga complainant at mawawala yung pagiging independent at mawawala yung proseso. Or ibig sabihin, mapapagtakpan yung karapatan ng mga tao sa kanilang paniniwalang mayroong betrayal of public trust, betrayal of public trust. At may mga matitibay silang basyan sa kanilang paniniwala. Dahil mga abogado rin po ang maghahanda ng impeachment complaint na ipapile ng sektor na gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte dahil sa matitinding mga ginagawa o mga nagawa. Iyon ang sinasabi ko kung bakit nakataya ang liderato ng Speaker. Halimbawa, matapos sa Kongreso, inaproba ng Speaker, damaan sa proseso, nagkaroon ng article of impeachment, automatic, dadalhin sa Senado, magkukumbin ang Senado para maging impeachment court, magkakaroon ng trial. Ang leadership naman ng Senado, under Senator Chis Escudero, ang nakataya dyan. Magiging independent ba ang mga senador o hindi? Babase ba ang mga senador sa ebidensya o hindi? Mamumulitika ba sila? Magkakampihan sila? Dahil sa ngayon, lumalabas na majority ng mga senador ay maka-Duterte. Kahit kandidato ng administrasyon ni Pangulong Marcos, ang dating nung iba dyan ay nagbabalimbing lang, maka-Duterte pa rin. Doon, nakataya doon ang leadership ni Escudero. Kaya dito sa issue ng impeachment, ayaw man o hindi ng Pangulo, o sabi ng Pangulo sa kanyang opinion, hindi kailangan. Pero dahil ito ay isang proseso na sinasabi ng saligang batas, nakataya lahat dito. Hindi lang yung liderato ng Pangulong Marcos, pati yung Speaker of the House at Senate President. Tandaan nyo, technical, legal, political ang impeachment. May karapatan ang gusto mag-file, may karapatan ang mga mamamayan na malaman ng katotohanan kung talagang may ebidensya o betrayal of public trust ang ginagawa ng Office of the Vice President sa mga isyong kanya sinasabi. At yung pagmumura at pagbabanta, isa po yan sa matindi. Yung malaking pera sa Office of the Vice President na napunta kung kani-kanino lang, hindi may paliwanag. May mga
acknowledgement receipt na hindi malinaw. Sino ba si Piatos? Sino ba si Kokoy Villamin? Sino ba si Mary Grace? Ayan po yan eh. Yan yung mga magiging ebidensyang kaduda-duda kung bakit nangyari yan. Kaya magiging ground yan sa impeachment. Ayan, okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Kakampihan ba ng Speaker at ng Senate President si Sara Duterte para hindi ma-impeach? Ayan ang aabangan natin. Sunod na iso, eto. Nagsalita na po si Attorney Antonio Pido. Attorney Tony o Antonio Pido. Ito po yung National President ng Integrated Bar of the Philippines. Ang sabi po ng IBP, dadaan sa kanila, sila ang magsusuri dahil pala yung agreement or proseso. Pag nagfile ka ng disbarment, kahit kaninong abogado sa Korte Suprema, kukonsultahin ng Korte Suprema ang Integrated Bar of the Philippines. Ipapasa sa IBP para sila ang sumuri, mag-review kung ano yung mga pwedeng violation at ground para sa disbarment, disiplina at kung ano-ano man ang gagawin sa isang membro ng IBP. Ayun pala yung proseso. Ayon kay Attorney Antonio Pido, Attorney Pido, susuriin nilang mabuti yan. Ayaw nga nilang magbigay ng detalye kung ano, basta dadaan sa kanila yung susuriin yan. Initially, sa kanilang tingin ay karapatan ng mga nagpetisyon na i-disbar or tawag dito, i-request sa Supreme Court na i-disbar si Vice President Sara Duterte bilang abogado dahil sa kanyang pagmumura at saka po pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ang Speaker of the House. Ground daw yun. Kasi yun pong pag-uutos at may nag-umamin na gagawin yung utos, ay crime yun. Sabi na Attorney Pido, mabigat po yun. Ebidensya yun. Pag may nag-utos at yung inutusan ay nangako na kanyang gagawin yung utos, crime yun. Ground yun. Yan po yung sinasabi. Initially ang sinasabi ng IBP, sa ngayon, meron silang nakikitang maaaring paglabag na ni Attorney Sara Duterte sa pagiging abogada bilang officer of the court kasi ang mga abogado dito sa kanyang ginawang ito. Sa ngayon yan. Pero siyempre, Supreme Court at IBP pala ang silang magbabalangkas, magre-review at magre-rekomenda at magre-desisyon. Ganun pala ang proseso niyan. Kahit na private sector ang Integrated Bar of the Philippines dahil sila po yung samahan ng mga abogado sa bansa. Lahat ng abogado, ang IBP ay merong authority i-disiplina. Kaya pala bahagi sila sa pagdesisyon ng Korte Suprema kung anong kaparusahan ng isang abogadong lumalabag at nakakalimot o maabuso sa kapangyarihan. Marami yan. Masuspinde or mapangaralan or madisbar. So, pero ang petition disbarment, abangan natin yan. Ang isa sa mga tatlo na ho yung nakapending na disbarment laban kay Sara Duterte. So ayon kay nasa IBP, lahat yan ay susuriin nila. Pero initially, sabi niya, mabigat talaga yung statement, yung pag-uutos. Yung pag-uutos kasi may crime na yon. At yung inutusan pagka nag-commit na kanyang gagawin, lalo pa yon. So mabigat talaga. Abangan natin. Ayaw kong pangunahan kung anong pwede mangyari. Please like, share, and subscribe kung hindi pa sa Mike Abe Opinions at itong channel na ito at yung isang channel natin, MA Pinoy TV.